Yo, what's up? Pero nga pala ng Hood 1997, nandito na naman tayo sa Hood Reacts. Ang ire-react natin ngayon or ang bibigyan natin ng reaction ngayon ay itong bagong labas na Apex na tuldok. So, ito yung picture kung nakikita nyo ngayon. Ito. Yan. I believe ito yung bago-bago pa lang siya sa liga eh, no? Ito si Pex, oh. Si Enigma, si Nothing Else. Shay ba to? Shay, Kuya Kibs, oh. Hindi ko alam kung si Zaito to. Yun. Ito yung mga classic shit ng flip top. Naglabas si Pex ng kantang tuldok. Tapos, ito yung caption niya, tol. Basahin natin mabuti. Saan na yan? Okay. Nagsimula ako noong 2010. Simpleng estudyante sa PMI na nabighani sa battle rap. Lumapag sa B-side na ang baon lang ay lakas ng loob, gutom at passion sa ganitong larangan. Dumaan sa kaba, pagkatalo, pagdududa at maraming pagsubok. Pero bawat laban may aral, bawat bara may kwento. Hindi lang ito tungkol sa palakpakan, kundi sa paglaki, sa paghubog ng pagkatao at sa paghahanap ng sarili sa gitna ng ingay ng crowd at pressure ng eksena. Itong kantang tuldok ay para sa sarili ko, para yakapin ang buong kwento ng pinagdaanan ko, ang pagod, ang sakit, ang saya, at ang paglaki na hindi laging nakikita ng iba. Isang paalala sa sarili ko kung bakit ako nagsimula at kung gaano kalayo ang narating ko. Para sa mga patuloy na sumuporta at naniwala simula umpisa, sa mga tunay na tropa na kasama ko sa bawat yugto, at sa Diyos na nagbigay sa akin ng talento at lakas. Hindi man perpekto ang naging landas ko sa battle rap, naging totoo naman. Sa bawat simula, may katapusan. At sa bawat tuldok, may kwentong hindi kailanman mabubura. Tangina, ano, tagos, tol. Yan, check natin tong ano ni Apex. Yeah. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Yeah. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganun, ibalik mo na natin sa dating panahon. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dato versus Looney. Eto snappy na salut, hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. Yun, so pinapakita niya dito kung paano siya nagsimula, no, sa battle rap, tol. Yan sila Estranghero, yan yung mga kuya natin. Alam ko, Estranghero, Sandamukol yan eh, yung pinapatugtog namin, yung This Way ni Estranghero. Rekta na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat. Ako'y nahuli ng rap, parang nabubi trap, hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu. Camel Toe versus Datu, tol. Check nyo yun. Ayun yung mga isa sa mga classic na battle sa flip top, tol. Brand new, ginanap sa quantum, acapella parang dumbfounded versus tantrum. Tagalog pa, kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila, gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang buti nga inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010, kalabang ko si Harlem T. Yun, 2010, napanood ko din yun. Kalaban niya si Harlem. Alam ko yun yung debut battle ni Pex eh. Panoorin niyo yun, tol. Sobrang payat niya pa nun. Wala pa siyang bigote at balbas. B-A-T-T-L-E-R-A-P, komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice lang G. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko nun kay Daddy Jody, 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang Shinobi.
Unang laban ko 17 anyos, nung natalo winning streak na pagtatapos. Yeah. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Yun. Yung laban niya kay Brian Lau, ayun yung ano eh. Kay Kuya Smag, ayun yung nalaglag siya. Nalaglag si Smag sa stage. Alam ko sa Cavite yun eh. Sabong Sumulong, kung di ako nagkakamali ha. Sabong Sumulong ata yun. Yung nandun sila sa may sa cockpit. Back natin. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Imbis na magtik-tik kalawang mamili ng weak na kalaban. Ang gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Nababad ng gusto, lalong pinahusay. 1, 2 por 2, 3 isa buhay. Naihanay ako sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight dun sa malugay. Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Okay, bakit may huradong nagpapalitan ng pera? Siguro dito na nagsimula yun, yung ni Pex, yung naobserbahan niya. Kasi siguro hindi yun yung una niyang nakita sa scene dati na talagang hip-hopan lang. Tapos ngayon dahil nga nandun siya sa barracks. Small room lang kasi yun eh, lalo na ng pandemic, di ba? Kita nyo naman, dun mismo sa barracks ginaganap yun. Baka ayun yung naobserbahan niya. Wala tayo dun eh. Pero baka ayun yung naobserbahan niya, kaya ganun yung sa loobin niya, tol. Nay ako sa mga tunay, yung bata na nag-solo flight dun sa malugay. Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Exactly. So yun, ayun nga mismo yung yung naging naging sa loobin niya dun. Kasi, tingnan niyo yung picture na yan, tol. Ayun yung mga simula ng flip top eh. 'Di ba? Wala namang sigurong mga pustahan doon talaga na nagpapalitan ng pera. Kaya nung pagbalik niya siguro doon nung pandemic days na, doon niya nakita. Fast forward 2022, laban ko kay Sinyo, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miskin na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na tinatago. Yari ka pati yung presidente binangga mo. Alam kong pwedeng kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano, merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Okay. Siguro yung nyo na yun, yung line niya na yun, nung time kasi na maglalaban sila ni Sinyo, alam ko nag-post nun si Papa Toys ng na sinong pupusta, parang 1 million yung taya nun, tol. Yung pusta, 1 million yun eh. Kaya siguro nung tapos na nga yung lane niya, ayun sabi niya nga 'di ba? Malapit na yung battle. Nasingit niya lang yung lane na yun eh. Dahil siguro doon lalo siyang na-fired up na ginagawa niyo, pinagkakakitaan niyo na to Ganun. Back natin. Ano, merong pinagbago at di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Dahil sa utang inampustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Damn. Yung pusta 1 milyon, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga hurado. Tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayam pumunta doon. Yun, ito yung latest, yung kumalat na issue na pinalis nga daw si Apex sa Flip Top Anib. Ulitin natin. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na
yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayam pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Luns kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili Okay. So yun. Siguro dapat siya yung +1 ni kay Luns. Parang ganun. Kasi kay Saki siya sumabay 'di ba? Sabi niya wala pa daw si Kuya Luns baka na traffic ganun. Tingnan natin. Kasi yung inaano doon na basa ko doon sa post na parang top +3 daw yung sinama ni Saki, 3 daw. So kung halimbawang si Arsen laging kasama ni Saki +1 na yun, kung nandun si Mers, yung tropa natin sa Bloodway Hustlers, di ko alam kung kanino siyang +1, kay Looney ba? Ganun. Tingnan natin, tol. Ano sabi ni Pex? si Luns kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya, pero baliwala, gold label yung tinutungga. Yun, baliwala, gold label yung tinutungga. Yun, parang ayun nga yung lumabas sa Reddit eh. Parang yung mga kasama pa daw nila buraot eh, 'di ba? Parang may +3 yung kasama ni Zaki. Paano magiging buraot yun kung halimbawa na bumili sila ng sarili nilang alak, 'di ba? Yeah, at hindi nga yung +3 ni Zaki. May +1 din si Kuya Luns doon. Hindi lang natin alam, tol. May dagdag bawas na kasi lahat ng mga kwento eh. So, yeah, back lang natin kasi ang sabi ko ganun ba? Pero baliwala, good label yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati si Luns wala pa. Ba naman yan awit, tinawag na bantay. Si Enigma daw nagalit at ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Arik. Yun, pero yun, totoo nga yung lumabas sa Reddit, pinapaalis nga siya ni Bossing. Pinapaalis siya ni Enigma. Siguro baka hindi pa yun yung tamang time, no? Hindi pa yun yung tamang time at hindi pa siguro yun yung timeline para magkaayos silang dalawa. Kasi si Pex, pumunta doon si Pex, yun na kanina, di ba, sabi niya, hindi nga siya imbitado, pasaway, ganun. Kaya siguro siya pumunta, pakala niya kasi nakakapunta-punta na siya sa mga event, ganun, okay na, humupa na. Kaya akala niya siguro, goods na lahat. At pumunta din naman siguro siya doon para makipag-ayos, di ba? Makakamayan si Arik, ganun, ma-explain yung side niya. Pero hindi na nga nangyari kasi nga pinaalis na siya. Sabi ko ganun ba, di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto ko mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga nagpapatawad. Ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit. At least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig. Pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay Bato sa Pex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisen. Shout out sa mga bago. Pag FT alam mong hindi titipirin. Pag flip top talaga, buho sa Apex eh, no? 'Di ba? Nakita niyo yung laban niyan sa PSP? Kalaban niya si Kuya Zait na andun yung Apex na yung Apex na blueprint na Apex. Pero parang wala yung puso eh. Wala yung puso nung laban niya nun eh. Hindi pag sa flip top siya lumalaban, talagang todo bigay eh, 'di ba? Back natin konti, tol. Sa komunay na hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisen. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling. Mali ako doon. Sa mga tagahanga na nanonood sa akin. Hinugot nyo ko sa komunay na malalim. Di ko man matupad na mga bulong sa hangin. Gusto ko malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, mi ultimo adios. Yeah. Grabe yun, no, tol?
Kumbaga, parang 17 pa lang sa Apex. Battle na siya sa flip top no. Parang ito na ba yung ito na ba yung katapusan ng lahat, no? So, di natin alam, time will tell. Sabi nga, 'di ba? Malay natin. Malay niya, walang nakakaalam. Panahon lang ang mga pagsasabi kung talagang goods pa. Yun. So, ayun yung tuldok ni Apex, mga tol. Malalaman natin kung sa mga susunod kung talagang tapos na ba. Makikita pa ba natin si Apex sa flip top o babattle siya sa mga underground leagues, o ano man, magre-release pa ba siya ng mga kanta. Lahat dyan masusubaybayan nyo. So follow nyo si Apex. Gusto ko lang sabihin na tol, na isa sa Apex sa nag-push sa akin nung mga panahon na nagsisimula pa lang ulit akong bumalik sa rap scene. Parang way back 2019 yun. Tawag dito, gumawa ako ng kanta nun tapos nagtag ako ng mga idol. Isa sa Apex sa mga idol. Tinag ko siya. Sa sobrang dami kong tinag ng mga tao, tol. Si Apex lang yung bukod tangi na nag-comment doon na tuloy mo lang yan, tol. Alam ko, pag ako din gumawa nun ngayon, parang maliit na bagay lang, no? Pero para sa akin, ng mga panahon na yun, sobrang laking push nun na nagawa nung comment niya na yun, na mapansin niya ako nung 2019. So, isa sa Apex sa dahilan kung bakit may air ng Hood 1997 at kung ba't may Hood 1997 din. So, sobrang laking pasasalamat kay Pex. Kung ano man yun, G, Kuis, yan, sabihan mo lang ako anong matutulong ko sa movement, sa mga pagmamarket, kung ano mang mga paparating na gagawin mo. Saludo palagi at suporta palagi sa'yo. Yun lang. So, yun, yung tuldok ni Apex, mga tol. At ito pala, gusto ko lang i-promote. Padala ni Gracia, ni aking kapatid na J. Chris. Yan, utol J. Chris natin. Ito, flex ko lang, mga tol, Ito. Yan. Gracia Worldwide yan, tol, Dito, yan, Gracia. So, yan, check nyo sa Gracia Worldwide na page. At yun lang, Hood Reacts ng Hood 1997. Ako nga pala si Air. Suportaan ng Hood Dreams, Hood 1997 at lahat ng mga movement na ginagawa ko. Maraming salamat sa inyo. Peace.